Kamusta mga tol? Pag-uusapan natin itong pahayag ni Canelo Alvarez. Sinabi niya ang dahilan kung bakit ayaw niya labanan si David Benavidez. Ang pinaka-reason pala ni Canelo Alvarez kaya ayaw niya lumaban dahil bastos daw ang kampo ni David Benavidez. Hindi raw nagustuhan ni Canelo ang kanyang approach. Mas magaan daw para kay Canelo ang pumatol sa isang boksingero kapag respetado ang kanyang paghamon. Dapat ang sinabi daw ni David Benavidez, I want Canelo Alvarez next. Mga ganong tipo lang ba, respetadong paghamon. Pero itong pag-approach daw ni David Benavidez, nakaka-disrespect kay Canelo. Kasi kung ano-ano raw ang pinagsasabi, nangiinsulto, minamaliit si Canelo, bakit nga daw niya bibigyan pa ng pera itong si David Benavidez kung binabastos lang siya? Wala na raw si Canelo sa panahon na kailangan mo pang i-trash talk ang kalaban para pagbigyan ka. Si Canelo daw kasi wala na siyang hinahabol kasi nilabanan na niya lahat ng champion sa 168 pounds. Naging undisputed champion na. Wala na raw siyang kailangan patunayan pa. Ang gusto ngayon ni Canelo Alvarez para pagbigyan ka, kailangan respetado ka sa tao. Naalala ko tuloy yung paggamon dati ni Cuadro Alas kay na Oya Inoue. Di ba mga tol sa post-fight interview, matapos ang laban niya kay Guillermo Rigondo, talagang pinakyo-pakyuan niya si Naoya Inoue. Sa TV pa yun mga tol, talagang hinamon ni Cuadro Alas si The Monster Inoue. Naging epektibo ba ang pagtatrash talk ni Cuadro Alas? Hindi. Dahil hindi pa rin talaga pinansin ni The Monster Inoue. Kaya sa mga bata ngayon na gusto siyang labanan, kailangan respetuhin nyo ang superstar. Kaya nga sabi ni Canelo, pinagbigyan daw niya itong si Terence Crawford kasi hindi naman bastos sa paghamon eh. Sinasabi lang niya na gusto niya ng legacy, gusto niya ng malaking laban, kaya pagbigyan daw niya itong si Terence Crawford. So reaction ko dyan mga tol, kahit sana anong sabihin ni David Benavidez, mandatory challenger, kailangan din sana labanan. Kasi yan ang gusto ng fans eh. Sa dami ng nag-trust talk kay Canelo, bakit tanging si David Benavidez lang ang hindi niya papalagan kahit mandatory challenger? Ang ginawa kasi ng WBC, binigyan nila ng option si David Benavidez. Manatili sa 168 o aakyat na sa 175 para labanan ang mananalo kay Bivol at Beterbiev. So itong si David Benavidez, alangan naman mag-aantay sa wala kasi ayaw nga pumalag ni Canelo. Umakyat na lang ng 175, may pag-asa pang lumaban kay Beterbiev at Bivol. Dapat kasi ang ginawa na lang ng WBC, nag-utos na agad ng mandatory kay Canelo. Para magtapos ng laban, aakyat na si Benavidez sa 175. Kung manalo si Benavidez kontra Morel ngayong February 1, matik mga tol, siya na ang susunod kay Bivol or Beterbiev. So maganda rin ang abangan natin February 1 hanggang February 22. Sa ibang banda naman, may pahayag si Teofimo Lopez, gusto niya ibalik yung 15 rounds na bakbakan sa ring. Something. Can we bring some fights to 15 rounds? The Undisputed. How about we do undisputed 15 rounds? Add 3 Sinasabi ni Lopez dyan, kung undisputed fight ang laban, pwede daw 15 rounds sana para magkakalaman talaga kung sino ang matibay. Pero tingin ko mga tol, mahirap na mangyari ang 15 rounds. Sa 12 rounds pa nga lang, marami nang nahihimatay ng boksingero eh. Okay mga tol, hanggang sa muling update natin.